Good morning, Pilipinas! Kumusta po mga kababayan? Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ganun na rin po. Kumusta sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang sulok ng mundo? Magandang araw po sa inyo lahat, magandang hapon, kung ano man po ang oras sa inyo pong kinalalagyan. Ito po, ang balita. Naghahabol sa survey itong si former President Digong Duterte, mga kababayan. Naungusan na. Matagal na pong naungusan ni Carlo Nograles, ang dating Pangulo. Biruin mo. Dating Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, naghahabol na. Lamang na lamang po ngayon si Carlo Nograles sa survey na isinagawa ng Social Pulse Philippines, mga kababayan. Anyari mga Duterte sa Davao City, gising-gising. Kayo'y naghahabol ngayon. Tagilid po si dating Pangulong Duterte na lumabas sa pagka-mayor sa Davao City dahil ngayon, milya-milya na po ang kanyang hinahabol sa kanyang katunggali na si Carlo Nograles. Batang-bata. Fresh legs, mga kababayan. Fresh legs versus arthritic knees. So saan ka pa? Saan ka titindig? Dun ba sa fresh legs o sa arthritic knee? It's up to you, mga Dabawenyos. Pero po para sa atin, of course, sa mas bata, mas malakas, matikas, marami pa po ang kanyang magagawa para sa siyudad ng Davao. Kesa naman sa isang matanda na at talaos na. Paano po yan makakapag-trabaho ng husto kung sakitin na? Hindi po yan efficient, hindi po yan productive. Shoutout po sa inyo lahat, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at gusto ko pong i-shoutout itong kaibigan natin na si Sajid Ramos. Diyan po sa Nagilian LU. Ganun na rin kay Paring Balls, si Enrique Soriano na ating kaibigan. Shoutout sa iyo. Shoutout din sa ating kaibigan, of course. Hindi po natin makakalimutan to si Mar Ekling ng Davao de Oro. Shoutout kaibigan. Good luck sa iyo dyan. Sa iyong mga proyekto. Good luck. Makakamit din natin ang tagumpay. Alright. So yan, pagpatuloy po natin. Ito po ang matunog na balita na sa survey, wala na. Naghahabol na. Itong si dating Pangulong Digong Duterte, mga kababayan. Tagilid na. Alanganin na. Mukhang Nograles ang susunod na mayor ng Davao City, mga kababayan. Para po sa akin, mas mainam na isang mas bata at promising leader. Yan, kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi sinabing ang katandaan ang pag-asa ng Pilipinas o ang bayan. Kabataan. So mas okay ang mas bata. Mas maraming advantages kung mas bata. Mga kababayan. Tsaka, it's about time na magpalit na tayo ng maamoy-amoy na kasuotan. It's about time na magpalit na tayo ng mabantot na damit. Parang ganun din po yun sa politika. Dapat ibasura na ang mga trapo. Dapat ibasura na ang mga nakapwesto dyan for how many decades na, mga pamilyang nagpapalit-palitan. Ibasura ang political dynasties, mga kababayan.
So yan, medyo malungkot ngayon ang mga DDS sa Davao sapagkat ayon sa survey, lamang na lamang si Carlo Nograles kontra kay dating Pangulong Digong Duterte. Kaya goodbye na. The end is near na, mga kababayan. Mahirap po ngayon ang kalagayan ng mga Duterte dahil ang dami po nila mga kaso na kakaharapin at hindi lang lokal, mayroon pa pong pang-international. Andyan ang ICC, mga kababayan. Ito po ay legit. Hindi po ito sabi-sabi lang na may kaso o sinampahan ng kaso. Ito po ay legit. Legitimate, mga kababayan. At anytime, pwede na pong lumabas yan. Hindi po natin alam kung kailan, but sigurado na merong arrest warrant na ilalabas ang ICC. Hindi ang ICC ang pupunta sa Pilipinas, ngunit ang Interpol o ang International Police. Sila po ang makikipag-coordinate sa ating Philippine National Police para arestuhin, dakpin ang dating Pangulo. Yan, mga kababayan, at sigurado marami po sa kanya mga alipores ang masasangkot dito. Lalong-lalo na po ang kanyang paboritong Chief PNP. Nasa ngayon, todo denial. Dinideny po niyang hindi daw po siya makachina. Maghohoromentado daw po siya pag sinabihan siyang siya ay pro-China. Sila Bongo, Bato de la Rosa, at marami pa. Marami po silang sangkot dito. Of course, mauuna ang mastermind. At kasunod na dyan, ang kanyang mga alipores, mga kababayan. So, back to Davao City. Yan. Maliwanag ang survey, palaki ng palaki ang agwat. By the way, tignan po natin ang stats. So, ayon po sa Social Pulse Philippines, ito po, itong si Jonathan Julain o Julahulaine, paano po ba ito basahin? 2%. Si Jonathan Julain. Naku, parang Americanized. Julain. O baka Hulaine. Itong si Joselito Tan, meron po siyang 2%. Tapos, itong si Cubos Bishop, nagtala po ng 15%. At andyan na ang dating Pangulo, Rodrigo Duterte, 38%, mga kababayan. At ang nangunguna at ang susunod na mayor ng Davao City, walang iba, si Carlo Nograles, mga kababayan. Palakpakan po natin. 43%. Palaki po ng palaki ang agwat ng dalawa. Siguradong lolobo pa po ito as we get closer to the election time, mga kababayan. Pagdating ng Mayo, mas malaki na po ang agwat, sigurado, ng dalawang ito. Mga kababayan, simple lang naman kasi kung talagang nag-iisip ang mga brothers, sisters natin dyan sa Davao, alangan naman na pipiliin mo yung matanda na, maraming sakit at hindi na halos makalakad. Paano yan makakapagserbisyo, mga kababayan ko, dyan sa Davao? Kung yan ang pipiliin nyo, siguradong mag-uutos lang yan dahil hindi na niya kayang gawin ang kanyang tungkulin. Dahil may sakit, hindi na makalakad. Dahil sa katandaan, limited na po ang kanyang magagawa. Common sense, mga kababayan. Kung talagang nag-iisip ka, Davaoenyo, common sense, alangan na iboboto mo ang isang kandidato na maraming karamdaman, limitado ang kanyang movements, halos hindi na makalakad, alangan naman. Paano yan magiging efficient sa kanyang trabaho? Paano yan magiging
productive sa kanyang trabaho. Wala. Marami siyang hindi magagawa. Mag-uutos-utos na lang yan. Ganyan yan. Gaya ng sinasabi ko noon, paano kung tinamaan ng sakuna? Sana wag naman. Ang Davao. Paano siya makakapagbisita sa mga malalayong lugar sa bundok? Kailangan ng ocular inspection. Paano makikita ng mayor ang nangyari, ang damages? Paano niya ma-assess ang damages, ang problema? Kung hindi siya makapunta, hindi siya makalakad dahil sa layo ng site, kung saan po yung sira or problema. Common sense lang yan, mga kababayan. Kaya the best pa rin ang mas bata. Mas bata, matalino rin, hindi natin pwedeng i-underestimate si Carlo Nograles. Malaki ang may offer niya sa kinabukasan ng Davao City, batang-bata pa. Magiging productive, efficient leader po ito, mga kababayan. At saka, subukan naman natin ang bago. Huwag na yung parating paulit-ulit na parang damit na sinusuot mo. Ang bantot-bantot na nga ng damit. Parating yun pa rin ang sinusuot nyo sa ating mga kaibigan dyan sa Davao. Dapat magpalit naman tayo ng damit para mabango-bango naman. Dahil mabantot na po yan. Matagal na. Matagal nang hindi napapalitan. Magpalit naman tayo ng damit. Kaya sa paparating na eleksyon, huwag kalilimutan, Carlo Nograles para sa bayan. At meron po tayong pag-asa dito. Meron pong isang magandang kinabukasan na naghihintay para sa Davao City. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa panunood. Paalam!